Walang COE pero na-approve kami for Korean visa application as first-time applicants. I-share ko sa inyo yung step-by-step process at yung requirements na pinasa namin tsaka tips na din para mas malaki yung chance nyo ma-approve sa visa. Dumiretso na kami noon sa Brittany Hotel after namin mag-park sa Market. Katapat lang kasi ito nung SM Aura. Pagdating sa 9th floor, dumiretso na kaagad kami sa pila. 9 AM to 4 PM pala ang office hours nila for visa application. So, ang ginawa, pagkadating ko doon sa reception, chinek lang yung person sa reception yung requirements namin and then binigyan na kami ng queue number. Yung wait time namin is mga more than 1 hour talaga. Tanghali na kasi yun and marami ng tao. Then nung tinawag yung number namin, umakyat na ako agad sa 10th floor. Kasi isang representative nga lang pala yung pwedeng umakyat. So sa aming dalawa, ako na lang yung umakyat. I applied via Simplified using credit card. Note that supplementary credit card holders are excluded and only eligible cards are accepted. Ito nga pala yung requirements kapag Simplified. The same requirements instead of bank certificate, bank statements, and ITR, ang isasubmit nyo na lang is Xerox copy ng physical card ninyo, yung front, yung may details, and then yung 3 months statements. Exempted documents lang naman yung bank certificate, bank statements, tsaka yung ITR. Pero kung meron kayo niyan, you can still submit din naman para higher chances of approval. And ganun yung ginawa ko. Kahit nag-submit na ako ng credit card documents, nag-submit pa rin ako ng bank certificates, bank statements, and then yung ITR para higher chances of approval. Pero kung hindi naman ganun kalaki ang amount sa bank account nyo, huwag nyo na i-submit. Kasi meron naman na kayo yung required talagang documents, yung credit card documents nyo. And also, I wanna mention na I have multiple eligible credit cards, kaya sinabmit ko na lahat. Ito naman yung requirements na pinasa ni Dam, yung husband ko, as a freelancer traveling with me. Dahil spouse ko siya, pwede ko siyang isama sa simplified visa application ko. Ganun na lang ginawa namin, parang ako na lang yung naging sponsor para mas kaunti lang yung requirements na kailangan namin ipasa sa kanya. Although, kaya naman yung i-shoulder yung travel expenses, pero para makasave lang kami ng time and mas kaunti lang hingiin sa kanyang requirements since siya ay freelancer. Ganun na lang yung ginawa namin, ako na lang yung sponsor. So, ang pinasa niya is yung requirements na minention ko kanina, certificate of employment or yung Upwork profile. Since wala nga siyang certificate of employment, yung Upwork profile na lang yung hiningi sa kanya. Kahit screenshot lang ng Upwork profile, tapos pinaprint lang namin siya doon mismo. And then yun na yung pinasa namin. And then also yung data privacy form, meron din siyang pinasa na Xerox copy ng Japan visa niya, and then yung original ay nakadikit sa passport niya. And then nagpasa din siya ng original PSA marriage certificate as a proof na mag-asawa kami. Note na original yung hinihingi nila, guys. So better kasama yung original dun sa application requirements or yung documents na ipapasa ninyo. Also, nagpasa din siya ng letter of guarantee. Kailangan itong fill outan kapag may sponsor ka. Pero madali lang naman to. You can find this sa website nila and then download mo lang and then fill outan mo from there. Then paprint mo na. And then cover letter explaining why he couldn't provide COE. Syempre, mahirap kapag freelancer, di ba, weaker yung ties mo sa home country kasi you can work anywhere. Kaya isipin nila na baka maghanap ka lang ng work doon kasi wala ka namang babalik ang work dito. So, kailangan mo talaga ng stronger proof and bonggang explanation.